all units. Anong nangyari? Dali, tulungan niyo siya! May patay! Sa isang malamig na gabi ng taong 2041, sa isang hospice sa probinsya ng Quezon, isang matandang lalaki na unti-unti nang ginagapi ng kanser ang apurahang tumawag sa nurse. Inabutan niya rito ang isang luma at kinakalawang nakahang bakal. Sa loob nito, nakatago ang katotohanan sa likod ng pinakakakaiba at karumal-dumal na lockroom case sa kasaysayan ng mabilangguan sa Pilipinas, isang katotohanang maingat na itinago sa loob ng 15 taon. Ang oras ay bumabalik. 15 taon ang nakalipas noong Nobyembre ng 2026 sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan, kung saan 100% na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinumang tagalabas. Sa ikatlong zona para sa mga babaeng bilanggo, isang lugar na may tuturing na perpektong lockroom kung saan kahit aninong lalaki ay hindi pinahihintulutan, isang nakakagimbal na balita ang sumabok. 7 sa mga babaeng bilanggo na nakaisolate dahil sa isang malubhang nakakahawang sakit sa balat ay sabay-sabay na natuklasang 5 buwan ng buntis. Paano nangyari ang ganitong kababalagan? Sa panahon ng insidente, ang 4 na CCTV camera sa isolation ward ay misteryosong nakatutok sa pader. Ang nag-iisang taong may pahintulot na pumasok at lumabas sa lugar na iyon, ang hepe ng medisina na si Dr. Ricardo de la Cruz, ay walang kahiyaang nadeklara sa harap ng media. Ito'y isang self-insemination plot. Gumamit sila ng semilya na ipinuslit mula sa labas para makakuha ng parole. Sila ang may gawa nito sa kanilang sarili. At naniwala ang mundo sa tusong kasinungalingan ni De La Cruz. Ang makawawang biktima ay gabi-gabing kinalatkat sa Bartolina, tinakot at pinabantaan. Sa kalaliman ng gabi, sila ay lihim na inilabas at sa pilitang isinailalim sa aborsyon. Ang katotohanan ay ibinaon at si Dr. De La Cruz sa halip na maparusahan ay ginawaran pang parangal mula sa kalihim ng DOJ para sa di umano'y pagpigil niya sa pagkalat ng epidemya. Naging chairman siya ng isang malaking medical foundation at gabi-gabi nang nagpapakasa sa tsampain sa mga mamahaling hotel. Para sa mundo, isa siyang dakilang doktor. Ngunit makalipas ang 15 taon sa pagbubukas ng kahang bakal na naglalaman ng testimonya nga naghihingalong hepengang seguridad ng bilangguan, ang pinto ng marangyang opisina ni Dr. De La Cruz ay sa wakas ay gigibayin. Kahit nakaposas na, mayabang pa rin ngumingisi si De La Cruz, sinasabing paso na ang prescriptive period o statute of limitations ng krimen. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng mahigpit na binabantayang isolation ward nung gabing iyon? 15 taon na ang nakalipas. At ngayong 30 araw na lamang ang nalalabi bago mapaso ang kaso. Ano ang kritikal na ebidensyang wawasa sa perpektong demonyong ito? Upang mabigyan ng hustisya ang 7 biktima, bago natin simulan, mangyaring subscribe, I-like ang video at iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loop na iyan ay makbabalik bilang biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Nobyembre 2026, sa liblib na bahagi ng Palawan, ang Iwahig Prison and Penal Farm ay hinahagupit ng malamig na hanging amihan na tumatagos sa mga alambreng bakot. Sa loob ng konkretong muo na ito na tuluyang nakahiwalay sa mundo, ang pagsikat at paglubog ng araw ay isang kuwento na lamang mula sa labas. 3:00 madaling araw. Sa ikatlong zona para sa mga babaeng bilanggo, sa gitnang kadiliman at katahimikan ng pasilyo, isang matinis na sigaw ang bumasak sa lahat. 2 guwardiya na nagronda ang sabay na natigilan at nagkatinginan. Pareho silang nakasuot ng makakapal na protective suit mula ulo hanggang paa. Ang sonang ito ay isang isolation ward para sa mga bilanggong may malubang nakakahawang sakit sa balat. Hindi tumigil ang sigaw.
Itinaas ng isang guwardiya ang kanyang radyo at nagulat sa control room. Agad na dumating ang utos na buksan ang bakal na pinto. Sa pagbukas nito, kasabay ngang malamig na hangin, sumingaw ang amoy ngang dugo. Sa sahi na semento, nakahandusay ang modelong bilanggo na si Maria Santos. Sa ilalim ng kanyang makapal na damit pasyente, kumakalat ang maitim na mansa ng dugo. Nakabaluktot siya na parang hipon, yakap-yakap ang kanyang tiyan, nangingitim ang kanyang labi, at malalaking butil ngang malamig na pawis ang namumuo sa kanyang noo. Agad na tumawag ang guwardiya sa klinika, ngunit sa oras na iyon, walang kahit isang medical staff ang nakaduti sa loob ng bilangguan. Nang matanggap ang ulat tungkol sa emergency, tumawag ang control room sa 9111. Makalipas ang 30 minuto, isang ambulansa ang pumasok sa tarangkahan ng bilangguan. Tatlong paramedic na naka-protective suit ang pumasok. Tula-tula ang isang stretcher para suriin ang kalagayan ni Maria. Ginupit ng isasam nga paramedic ang kanyang damit. Biglang natigilan ang paramedic. Ang tiyan ni Maria ay hindi pata. Kitang-kita ang umbo nito at dumadaloy ang maitim na dugo. Nakatinginan ang nga paramedic, hindi makapagsalita. Maingat na kinapanghepeng nga paramedic ang tiyan ni Maria. Buntis siya. 5 buwan bulong niya. Malakas ang pagdurugo. Sabay na napaatras ang 2 guwardiya. Pagbubuntis sa isang isolation ward kung saan bawal ang kahit sinong lalaki? Imposible. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang pagkabigla. Matapos lapatan ng paunang lunas si Maria, sinuri rin ng paramedic ang 6 pang babaeng nakaisolate sa parehong ward. Unang selda, 5 buwan. Ikalawang selda, 5 buwan. Ikatlo, ikapat, ikalima, ika-6. Lahat silang 7 ay halos makakasabay ang bilangang buwan ng pagbubuntis. Nanginginig ang kamay ng paramedic. Ang nga guwardiya naman ay paulit-ulit na napapanganga habang hawak ang kanilang radyo. Ang direktor ng bilangguan ay napabalikwas mula sa kanyang pagkakatulog. Pagtakbo niya sa control room, maputla ang kanyang mukha. Ang una niyang utos ay hindi ang pagbibigay ng medikal na atensyon. Putulin ang lahat ng linyang komunikasyon sa labas. Ngayon din, ang utos niya ay bumalot sa buong silid. Agad na kumilos ang tauhan. Pinutol ang linyang telepono. Kinumpis ka ang personal na cellphone. Itinaas sa pinakamataas na antas ang seguridad sa tarangkahan at lahat ng nakaduty ay pinagbawalan na makipag-ugnayan sa labas. Ngunit may isang bakay na hindi na kontrol na direktor, ang makaninandar alaf paramedic na kalang sa labas. Isasam nga paramedic matapos asikasuhin si Maria ay natungo sa banyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nakpadala ng 3 litratong kuha mula sa loob ng isolation ward sa tibot ng isang news station. Makalipas lamang ang 4 na oras, alas 8 umaga, isang breaking news ang lumabas sa lahat ng telebisyon sa bansa. 7 babaeng bilanggo sa iwahig, sabay-sabay na natuklasang buntis. Investigasyon isinasagawa. Ang direktor na nasa harap ng TV sa control room ay natulala na parang bato, hawa ang remote control. Agad na umaksyon ang Department of Justice, DOJ. Kinahapunan, isang malaking investigation team mula sa Maynila ang dumating. Sinakop nila ang administrative building ng Bilangguan at sinyuhan ang lahat ng dokumento at computer records. Ang una nilang ginawa ay kumpiskahin ang lahat ng logbook at call records ang mga lalaking empleyado. 3 lamang ang may record ng pagpasok sa isolation ward. At ang pinakamadalas sa mga ito ay ang hepe ng medisina, si Dr. Ricardo de la Cruz. Ipinatawag si de la Cruz. Pumasok siya sa silid na suot ang malinis at plansadong puting gown. Walang bakas ang kaba sa kanyang mukha. Umupo siya sa harap ng investigador at ipinatong sa mesa ang isang folder. Ito ang aking mga logbook at medical records.
Kung susuriin ninyo, lahat ng pakpasok ko ay para sa lehitimong medikal na dahilan. Kalmado ang kanyang boses. Nakatala sa mga dokumento ang bawat konsultasyon, gamot na ibinigay at pirmang nurse na kasama niya sa bawat pakpasok. Walang siyang mintis sa pagsagot sa bawat tanong na parabang matagal na niyang pinahandaan ang sandaling iyon. Habang ini-interview si De La Cruz, isa-isang tinawag ang mabiktima sa ibang silid. Unang pumasok si Maria Santos. Nakayuko siya, nanginginig ang mabalikat. Mes, Santos, kailangan naming malaman kung paano ka nabuntis. Sino ang gumawa nito? Tanong ng investigador. Ngunit si Maria ay nanatiling tahimik, nakatingin sa sahig, lalong isiniksik ang sarili. Ganito rin ang nangyari sa 6 na iba pa. Lahat sila ay tikom ang bibig, parang nausap-usap na manahimik, walang testimonya, walang pisikal na ebidensya, walang saksi. Isang Special Investigation Unit mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ang itinalaga. Si Agent Marco Aguilar ang namuno. Pagdating niya, ang una niyang hiningi ay ang CCTV recordings. 12 kamera ang nakapalibot sa lugar. Ngunit nang i-play niya ang footage, napakunot ang kanyang Ang 4 na kamera na nakatutok sa isolation ward ay pawang nakaharap sa pader. Kailan pa ito nakaganito? Tanong niya sa isang tauhan ng security. Hindi ko po alam, sir. Si Hepe Bautista po ang tanungin ninyo, sagot nito. Ipinatawa ni Aguilar si Hepe Bautista ang hepeng seguridad. Dala nito ang isang papel. Yang nga kamera na yan, 3 buwan na pong sira. Sinira nga bilanggo noong na-riot sila. Heto po ang report. Kinuha ni Aguilar ang report. Nakasulat doon ang petsa at dahilan ng pagkasira. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang petsa kung kailan ginawa ang report ay 1 araw pagkatapos pumuto ang balita. Paanong ang report para sa sirang kamera 3 buwan na ang nakalipas ay kahapon lang ginawa? Tinitigan ni Aguilar si Hepe Bautista. Umiwas itong tingin habang ang daliri niya ay hindi mapakali sa gilid ng kanyang pantalon. Bumalik si Aguilar sa server room. Sa pagkakataong ito, ang mga medical records naman ang kanyang siniyasat. Pagkalipas ng 2 oras, may napansin siya ang disposal record para sa isang sleep-inducing anesthetic. Ang oras ng pagtatapon ng natirang gamot ay hindi tugma sa oras na natapos ang konsultasyon sa logbook. Nakasulat na natapos ang gamutan ng alas 10 ng gabi. Ngunit ang gamot ay itinapon ng alas 2 ng madaling araw. Bakit hawa pa ang anestesya sa loob ng 4 na oras? Muling ipinatawa ni Aguilar si De La Cruz at ipinakita ang 2 dokumento. Ngumiti lamang ng bahagya si De La Cruz mula sa kanyang bulsa. Naglabas yung isang sobra. Sa loob nito ay isang sertipiko na nagpapatunay na nasa isang medical conference siya sa Maynila sa mismong araw at oras na iyon. Kumpleto sa pirma nga 2 pang doktor bilang saksi. Imposibleng magamit ko ang anesthesia sa Palawan kung nasa Maynila ako. Siguro, isa lang itong simpleng clerical error. Walang kakurap-kurap si De La Cruz. Kinabukasan, humarap si De La Cruz sa media. Sa halip na puting gown, nakasuot siya ngang itim na suit. Bilang isang doktor, ginawa ko ang lahat para pangalagaan ang kalusugan ng Mabilanggo. Ang katotohanan ay sila mismo ang may kagagawan nito. Isa itong organisadong sabuatan para makakuha silang parol. Mula ng gabing iyon, nagsimula ang impyerno sa loop ng bilangguan. Tuwing hating gabi, kinalatkat si Maria Santos at ang iba papatungo sa Bartolina. Doon, isa-isang ipinakita sa kanila ang dokumentong nasasabing kakanslahin ang kanilang parol, dadagdagan ang kanilang sentensya at habang buhay na ipababawal na makita ang kanilang anak. Pagkatapos, pupunitin ang papel sa harap nila. Sa 5 gabi, si Ana Reyes
Ang pinakabatang biktima sa edad na 23 ay bumigay na sa harap niya ay isang papel na may nakasulat na pag-amin na gihintay na lamang ng kanyang tamak. Nakasaad dito na ginamit niya ang samilyang ipinuslit mula sa labas at walang kinalaman ang sinumang tauhan ng bilangguan. Nanginginig ang kamay ni Ana habang idinidiin ang kanyang hinlalaki sa tinta at pagkatapos ay sa papel. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kandungan. Makalipas ang 2 araw, ang pirmadong pag-amin ay nasa mesa ng NBI. Dahil dito, idineklara nilang hindi kapanipaniwala ang nga biktima at itinigil ang malalim na investigasyon. Si Agent Aguilar ay pinabalik na sa Maynila. Bago umalis, kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno kung saan nakabilok na pula ang discrepancy sa oras ng anesthesia at isinilit sa kanyang bulsa. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasurang ng prosekusyon ang kaso laban kay De La Cruz at sam nga opisyal ng bilangguan. Ang tanging naparusahan ay 2 gwardiya na binigyan ng maliit na sanksyon dahil sa kapabayaan. Doon nagtapos ang iskandalo. Ngunit sa loob ng bilangguan, isang mas madilim na plano ang isinagawa. Hating gabi, 2 puting ambulansya ang tahimik na pumasok sa likurang gate. Ang 7 biktima ay isinakay sa stretcher at ipinasok sa ambulansya. Ang opisyal na dahilan, paglipat sa ibang ospital dahil sa paglala ng kanilang sakit. Dinala sila sa isang maliit at walang pangalang klinika sa isang liblib na probinsya. Dun sa ilalim ng malamig na ilang operating room, nakahiga si Maria, ang kanyang kamay at paa ay nakatali. Bago siya tuluyang makatulog dahil sa anestesia, isang pata ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mata. Pagmulat niya, ang una niyang ginawa ay kapain ang kanyang tiyan. Patak na ito, sinubukan niyang bumangon, ngunit bumagsak siya sa sahig. Doon sa malamig na semento, umiyak siya ng walang tuno. Isa-isa, naranasan din ng 6 na iba pa ang parehong bangungot. Ilang araw ang lumipas, isang reassignment order ang dumating para kay Agent Aguilar. Itinapon siya sa isang maliit na police outpost sa isang baybayin sa Bicol, isang dead-end na trabaho. Ang dahilan, mishandling of case files and unauthorized leaking of documents, mga kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Sa pagtatapos ng taon, sa isang seremonya sa DOJ, si Dr. Ricardo de la Cruz ay nasa entablado. Ikinabit mismo ngang kalihim ang medalya sa kanyang dibdib, ang dahilan sa kanyang kabayanihan sa pagpigil sa pagkalat ng epidemya sa bilangguan. Ang ngiti niya ay laman ga balita kinagabihan. Lumipas ang mga taon. Si De La Cruz ay umalis na sa serbisyo at naging chairman ng Medical Foundation na itinatag ng kanyang ama sa Makati. Habang siya ay nakikipaktagayan ng champagne kasama ang mayayaman at makapangyarihan, si Maria Santos naman na nakalaya na ay naktutula ng kariton sa lansangan tuwing madaling araw para mangalakal ng basura. Sapat lang para sa isang kainan. Isang gabi, habang itinutula ni Maria ang kanyang kariton, isang mamahaling itim na sedan ang dumaan. Sa loob, isang lalaki ang masayang nakikipausap sa telepono. Hindi niya nakita ang mukha nito. Ipinagpatuloy na lamang ni Maria ang patula habang ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya namamalayan. 15 taon ang lumipas. Sa isang hospice sa Quezon, ang dating hepe ngang seguridad na si Hepe Bautista na may taning na ang buhay dahil sa kanser ay ginigiyagis ng kanyang konsensya. Gabi-gabi kinakalmot niya ang pader at sumisigaw sa mga aninong siya lang ang nakakakita. Isang madaling araw, tinawag niya ang nurse at itinuro ang ilalim ng kanyang kama. Doon nakasiksik ang isang kinakalawang nakahangbakal. Kunin mo yan, utal niya. Sa loob ng kahon ay may 2 bagay, isang luma at naninilaw na logbook at isang itim na USB. Sa unang pahina ng logbook, nakasulat, hindi opisyal na talaan ng paggamit ng anesthesia.
at sa ibaba nito ang pirma ni Dr. Ricardo de la Cruz. Inilagay ng matanda ang mga ito sa isang brown envelope, isinulat ang address ng isang news station at ibinigay sa nurse. Ihulog mo sa post office, pakiusap, makalipas ang 3 araw. Sa opisina ng investigative journalist na si Bea Santiago, napansin niya ang isang brown envelope na walang pangalangin na padala. Nang buksan niya ito at makita ang laman, natigilan siya. Ang mapetsa, pangalang gamot at numero nga bilanggo sa logbook ay tumutugma sa lumang kaso laban kay Dr. De La Cruz. Agad siyang nagmaneho ng 4 na oras patungo sa maliit na police outpost sa Bicol. Doon naabutan niya si Egan Marco Aguilar, maputi na ang buho, nakatingin sa isang cup ng lumalamig ng instant noodles. Ipinakita ni Bea ang logbook at ang USB. Na makita ni Aguilar ang pirma ni La Cruz, napahipi ang hawa niya sa cup noodles at nayupi ito. Isinaksak nila ang USB. Isang CCTV footage ang lumabas, ang orihinal na kopya na itinago ng hepe ng seguridad bago niya sirain ang anggulo ng kamera. Doon, kitang-kita ang isang taong naka-protective suit na pumapasok sa selda ni Maria. Sa isang saglit, itinaas nito ang kanyang maskara. Ang mukha ni Dr. Ricardo de la Cruz. Hindi pa rin ito sapat, sabi ni Bea. Kailangan natin ang testimonya nga biktima. Hinanap nila si Maria Santos. Natagpuan nila siya sa isang maliit at masikip na apartment sa isang lugar sa Cavite. Atras sana siya. Ngunit nang ipakita ni Aguilar ang kanyang ID, nakita niya ang pangalan ng detective na minsang sinubukang tumulong sa kanya. Doon sa wakas ibinuhos ni Maria ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 15 taon. Sa loob nga 2 buwan, nahanap nila ang 6 pang biktima at naitala ang kanilang mga testimonya. Ang dokumentaryo ay pinamagatang Imperyong Katahimikan, ang nawawalang 7 sanggol. Nang ipalabas ito, na-crash ang website ng news station dahil sa dami ngang nanonood. Naging trending topic ang kaso. Naktipon ang matao sa People Power Monument. May dalang makandila at humihingi ng hustisya. Napilitan ang DOJ na muling buksan ang kaso. Samantala si De La Cruz ay naglaro ng golf sa isang exclusive club sa Tagaytay. Nang makita niya ang balita sa TV, sa sobrang galit, binali niya ang kanyang golf club. Kinabukasan, niret ng NBI ang kanyang opisina at inaresto siya. Sa harap ng media, mayabang pa rin siyang ngumingiti. Bumu ang kanyang asawa ngang isang dream team nga abogado nga dating mahistradong Korte Suprema at dating nga piskal. Agad nilang idinahilan na may sakit sa puso si De La Cruz para mailipat siya sa ospital. Ipinasigawan din nila na 30 araw na lang at paso na ang kaso. Siniraan nila ang kredibilidad ng yumaong hepe ng seguridad, pinalabas na isa itong ulyanin. Sa korte, binantaan nila ang apo ni Ana Reyes, kaya napilitan itong bawiin ang kanyang testimonya. Ang CCTV footage ay idineklarang inadmissible dahil illegal daw itong nakuha. Gabi bago ang huling pagdinig, si Agent Aguilar ay nasa NBI Evidence Warehouse, nilalamon ng alikabok. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga lumang listahan. Biglang, isang linya ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kahon na may markang biological waste, level 1 contaminant, sealed for research. Tinakbo niya ito. Sa loob ng isang vacuum sealed na bakal na kahon, nakita niya ang damit pasyente na suot ni Maria Santos noong gabing iyon. Dahil sa pagkang nakakahawang sakit na issue na ginawa ni De La Cruz, ang damit ay hindi sinuno kundi isinara ng mahigpit. Maingat niyang sinuri ang damit. Sa isang punit sa manggas may kumikinang na maliit na metal, isang kafling na may nakaukit na R.D.C. Ricardo de la Cruz. Noong gabing iyon, sagit ng kanyang pagkahilo, nagawa pa pala ni Maria na kagatin ang manggas ni De La Cruz at ang kafling nito ay napunta sa loob ng damit. Dahil sa pagiging vacuum seal sa loob ng taon, nakuha mula sa kafling ang DNA ni De La Cruz. Kasabay nito ang doktor na nasagawa nga aborsyon dahil sa konsensya ay tumawa kay Bea. Lihim pala niyang itinago ang tissue sample ng umbilical cord ng isa sa mga sanggol. Ipinadala ang lahat sa forensics.
Ang resulta, 99.99% paternal match sa pagitan ng DNA mula sa sanggol at DNA ni De La Cruz. Sa araw pahatol, habang babasahin ng hukom ang desisyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Agen Aguilar, hiingal, dala ang 3 dokumento. Ang DNA analysis ang cuffling, ang DNA analysis ang fetus, at ang cross-match report 3 siyentipikong ebidensyang imposibleng pagkain. Nang mabasa ng hukom ang papel, tumahiming ang buong korte. Isa-isang tumayo ang siyam na abogado ni De La Cruz at umalis. Naiwan siyang maisa. Sinubukan niyang tumayo mula sa kanyang wheelchair para tumakas, ngunit dinakma siyang amgaguardiya at pinaluhot sa sahig. Ang mismong kasinungalingan na kanyang niliha ang pekeng epidemya ang siyang naging dahilan kung bakit na-preserve ang ebidensyang wawasa sa kanya. Sa huli, walang perpektong krimen. Tinago man ito ang pera at kapangyarihan sa loob ng 15 taon, ang katotohanan pa rin ang nawagi. Gaano man ito subukang ibaon ng mundo, ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan para lumabas. At ang determinasyon ng nga taong hindi sumusuko ang siyang nagbabago sa takbo ng mundo. Naway sa buhay nating lahat ang tama at makatarungan ang laging maneg. Kung nakarating ka sa dulong kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihing narinig ko ang lahat. Maraming salamat.